puntahan naman po natin ang isa pa nating panauhin na mula sa Lapu-Lapu City, si kapatid na Vanessa Dems. Magandang gabi sa iyo, kapatid na Vanessa. Tuloy ka at ano ang ating may paglilingkod? Nandyan ang kapatid na Ellie. Sige po. Magandang gabi sa lahat po. Ang katanungan ko po, Brother Ellie, yung sa original po ba na manuscript, andun po ba yung libro ni Enoch? At bakit to winala sa lumang tipan? At saka nagtataka lang po ako kung hindi na siya nababasa ngayon sa modernong mga Biblia ng translations ngayon. Brother Daniel, meron ako hindi narinig sa tanong niya eh. Sa original manuscript daw po ba, nandun ba yung libro ni Enoch? Bakit daw po winala sa bagong tipan at bakit sa mga bagong translations daw po ngayon ng Biblia ay hindi po siya nakikita? Kalokohan kasi ang libro ni Enoch, kapatid. Siraulo maniniwala dyan. No? Tanda mo, inuulit ko, lahat ng maniniwala dyan sa libro ni Enoch, siraulo niyan. Walang unawa yan. Sabihin mo na yung libro ni Enoch na yan ay kapareho lang nung mga libro na ipinapadala sa Tesalonica nung araw. Kasi nangangaral ang mga apostol, may mga nagsusulat ng katarantaduhan. Papadala sa mga kapatid para mandaya, manggulo. Ikalawang Tesalonica 2:2. Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin. Ayun, may mga sumusulat, mga impostor, na kunyari, ang mga apostol ang sumulat. Maraming mga peke nung panahon pa ng mga apostol. Huwag kayong madaling makilos. Huwag kayong mabagabag maging sa pamagitan ng salita o sa pamamagitan ng Espiritu o sa pamamagitan ng sulat na waring galing sa amin. They make it appear na yung mga pinagsusulat nitong mga lukulukong ito galing sa mga apostol. Kaya ang ginawa ni Pablo, bawat sulat niya, pinipirmahan niya, nilalagyan niya ng tanda para wag maligaw ang mga kapatid. Nung una, ikalawang Tesalonica 3:17. Ang bati na sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo, na siyang tanda sa bawat sulat, gayon sumusulat ako. Naglagay siya ng tanda ng bati ng sulat ng kanyang sariling kamay. Gayon ako sumusulat. Sa lahat ng kanyang sulat, nilalagay niya yung tanda para wag madaya ang mga kapatid. Kasi nga, may nanloloko, nagkukunwari, susulat, akala mo, nanggaling sa mga apostol, mga sulat na waring galing sa amin, sabi ni Pablo. May manloloko ngayon, sabihin ng mga scholars, matanda na rin kasulatan nito, 2,000 years ago. Ano ngayon kung 2,000 yan, may manloloko na rin nun. Ito nga sa taga-Tesalonica, may mga sumusulat. Ang sinusulat, parang pinapalitaw, parang sulat ng mga apostol. Hindi naman totoo. Kaya, Sister Vanessa, huwag ka maniniwala dyan sa Book of Enoch. Alam mo kung bakit? Ang isang napakalaking katarantaduhan dyan, nung panahon ni Enoch, hindi pa naiimbento ang art of writing. Hindi pa naiimbento ang art of writing noon. Alam mo ba kung ano ibig ko sabihin? Basahin natin si Judas. Si Judas Tadeo, yung mabait na Judas. Sabi niya sa 1:14 ng Judas, pakinggan mo At ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adam, na nagsabi,
narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang banal upang isagawa ang paghuhukom sa lahat at upang sumbatan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan at sa lahat ng mga bagay na mabibigat na sinalita laban sa kanya ng mga makasalanang masasama. Kita mo? Si Judas, alam niya may hula si Enoch. Pero hula, hindi libro. Kasi, basahin ko uli kapatid na Vanessa. Sundan mo ko Ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na 7 ang bilang mula kay Adan. O, alam mo kung sino yung Enoch na yan, na propeta. 7 ang bilang niyan mula kay Adan. O, basahin natin ang genealogy ng mga taong nanggaling kay Adan. Kung talagang ang 7 yan. Basahin natin kay Lucas sa Kronika na, mas maganda. Basahin natin. Uno-uno ng Kronika. Si Adam, si Seth, si Enos, si Kainan, si Mahalil. Wala pang art of writing. Ang kauna-unahang aklat ng Biblia isinulat more or less 16,000 BC. No? Yan. Ang Genesis, ang unang aklat sa Biblia, sinulat 1513 BC o 1600 BC. More or less, ayan, ang sabi ng mga scholars. The first written book of the Bible was written in 1513 BC. Paano mangyayari ngayon na si Moises itong unang sumulat, napakalayo ni Moises kay Enoch. Kung titingnan mo, kaapu-apuhan na ni Moises si Enoch. Ni Enoch si Moises, napakalayo. Pampito pa lang si Enoch Wala pa nun yung art of writing. No? Hindi pa naiimbento ng tao nun. Ang katunayan, sa Egypt, yung Egyptologists na yung sinusuri ng mga Egyptologists, yung kanilang art of writing, wala pa silang alphabet. Parang yung Phoenician na ang kanilang way of writing, mga symbols, wala pa silang letters, wala pang alphabet. Para maunawaan mo, mag-aaral ka ng mga symbols nila. Yan ang kanilang art of writing. One of the oldest known sa mundo, pati yung Semitic, Pero definitely, nung panahon ni Enoch, wala pang art of writing. Paano nangyaring nakasulat si Enoch? Kung meron mang nagsulat, nagpapakunwari lang na si Enoch yun. Ang katunayan, puro kagaguhan ng sinasabi. Ilagay mo yung mga nakasulat sa Book of Enoch, kapatid na pakibasa mo nga kapatid na Daniel ito. Book of Enoch. Fallen angels had physical intimacy with earthly women that produce offspring. 7:12 of the book of Enoch, whose stature was each 300 cubit. Imagine, yun daw mga anghel, nagkaroon ng pag-aasawa sa mga tao, na yun daw yung mga fallen angels, na ang taas ay 300 cubits. Yung 300 cubits, 450 feet yun. 450 feet. Ang pinakamataas na tao o higante na nabuhay sa mundo, mayroong fossils na naiwan, ang pinakamataas nasa 9 na pie.
9 up to 12 feet. Yun ang natatandaan ko sa science, sa mga anthropologists o sa mga tawag din. Yung mga naguhukay ng mga fossil records, archaeologists. Hindi totoo yung Book of Enoch na yun daw mga anghel nag-asawa sa mga tao, ang taas 450 feet. Mataas pa yata sa Empire State yan. Paano ka mag-aasawa sa babae nun? Katarantaduhan yung Book of Enoch na yan. Tapon mo pa sa basurahan yung gago na yan. May gumawang gago niyan. Ang maniwala dyan, gago rin. Biro mo, yung mga anghel daw, nagkatawan tao, nag-asawa sa mga tao, na babaeng tao. Tayo naman, ang pinakamataas na babae, siguro mga 7 feet lang pataas. Tapos mag-aasawa ka, 7 feet ka lang, 450 feet. Paano kaya yakapin nun? Paano mag-mimit yung inyong labi para kayo maghalikan? Katarantaduhan naman, oh. Ang layo. Na-realize mo, kapatid na Vanessa, ang kagaguhan niyang mga nagsulat ng Book of Enoch? Opo. Imposible, walang ebidensya sa Biblia, walang ebidensya sa archaeology na mayroong mga nabuhay sa mundo na 450 feet ang taas. Wala niyan. Kahit yata dinosaur, wala niyan eh. Kung ikaw naman ang babae, mag-aasawa ka ba sa isang lalaking 450 feet ang taas? Hindi ka man lang makaabot sa tuhod. Gano'ng kalaking tao yon? At kung ikaw ay babae, papaasawa ka ba dun sa ganong kalaki? Pag hindi ka nawasak dun Katarantaduhan yung Book of Enoch na yan. Kalimutan mo na yan, kapatid. Ang nasa Biblia, tama na yan. Para matuturuan tayo ng aral na ikabubuti natin. Huwag na kayo maghanap ng kung ano-ano pang book dyan. Meron pang Gospel of Mary. Paano nangyaring pa may Gospel of Mary kung di kayo isang dakot na mga sinungaling? Kahit magkaroon ka pa ng Gospel of Mary Magdalene o Mary the Mother of Jesus, hindi ako maniniwala. Kasi hindi naman inutusan ni Kristo magsulat ng gospel yung nanay niya. Napakalupit naman pagka yung nanay niyang nagpapalaki sa kanya, magsusulat pa ng gospel. Alam mo ba kung paano magsulat noon? Magsusulat ka noon, ang hirap magsulat eh. Susulat ka sa papyrus o sa bato. Hirap magsulat noon. Pahirapan ba ni Kristo nanay niyang magsulat? Naku po, hindi totoo yan. Para magkaroon ng Gospel of Mary, Gospel of Mary Magdalene, kung kani-kaninong gospel. Tarantado mga gumawa niya, nag-imbento niyan. Kahit na yan halimbawa, naisulat sa panahon pa ng mga apostol, manluloko gumawa niyan. Hindi totoo yan. Sapat na tayo doon sa isinulat ng mga apostol ni Kristo at malalaman mo tama sila. Bakit? Pare-pareho ang kanilang mga sulat. Walang nagsabi ro na mayroon tao na anghel na naging tao na 450 feet ang taas. Wala ron. Impossible yon. That is next to impossible. Salamat kapatid na Vanessa. Sana mag-aral ka Biblia. Yung Biblia andyan Huwag mo nang puntahan yung Book of Enoch, Book of Mary Magdalene, kung ano-ano kagaguhan yan. Salamat sa iyo. Samahang ka nawa ng Panginoon, kapatid na Vanessa. Salamat din po.